Pakawalan mo ko! Pakawalan niyo ako! May huling salita ka pa ba? Sabihin mo na agad. Oo. Pagdating natin sa ibaba, may chance ka pa! Sino kayo? Bakit niyo ko papapatayin? Gusto niyo ng pera? Meron akong marami. Hindi kulang sa perang pamilya Kin. Naalala niyo pa sina Kinmo at Kinley, di ba? Kung may mangyari, tawagan niyo agad ako. Opo! Kunsyum yan! Hindi mo ba sinabi na poprotektahan mo siya? Ha? Ano pang klaseng lalaki ka? Bakit ka nandito? Ano pakialam mo? Bakit ako nandito? Kung hindi ako nandito, mahihirapan mo ba si Wan Yi, ha? Huwag kayong mag-away. Dapat una natin iligtas si Wan Yi. Nasa si Wan Yi? Nasaan? Li Guangming, para sa akin, doon siya pumunta. Li Guangming? Nasaan siya? Alam ko kung nasaan. Changyan! Huwag kang lumapit! Kapag lumapit ka, hindi na ako magiging maingat! Li Guangming, bakit palagi kang ganyan? Dahil sa'yo, batang babae! Pakawalan mo siya kung may problema ka. Ako na lang. Gusto mo ba ng pera? O ang kumpanya? O ang buhay ko? Gusto ko lahat! Sa tingin ko, hindi niyo alam kung sino ako. Ha? Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang papa ko. Ang papa ko si Kinmo dahil sa kanya. Na-dismiss siya sa trabaho at ang kapatid kong babae na si Kinlin. Dahil din sa kanya. Nang siya'y malungkot, nagbaril siya ng kotse. Ang buhay niyo, gusto ko lahat! Tigilan mo! Ang buhay niyo, gusto ko lahat! Kayo mismo ang pumili ng kapalaran ninyo! Kung kahit isang buhok ng hibla niya ay gagalawin mo, kukunin ko ang buhay mo! Pare, gusto mo ng pera, hindi ba? Kung pakawalan mo siya, gagawin namin lahat ng gusto mo. Hindi ba gusto ng papa mo ang Jiangxin Group? Ibibigay ko na sa kanya ngayon. Mukhang tama ang papa ko. Ang babaeng ito, talaga namang iba siya sa'yo. Xiaoxi! Changyan! Saan ka pupunta? Lumapit! Halika, Xiaoye. Kumalma ka lang. Ano ba talagang gusto mo? Kung pera ang gusto mo, ipapapadala ko na kay mama ngayon. Huwag mo kong saktan, okay? Ako ito. Ako ang asawa mo. Asawa ko? Ako ang asawa mo. Asawa ko? Hindi pa ko kasal. Sinasabi mo na asawa mo ako? Walang hiya ka ba? Asawa mo nga ako! Huwag, matatakot siya. Xiaoye, kung sinabi mo, nasaan ang ebidensya? Meron. Xiaoye, magpahinga ka muna. Anak! Huwag ka rin masyadong malungkot. Si Xiaoye, nagulat lang siya. Kapag gumaling na siya, natural niyang maaalala ka. Magpahinga ka muna. Alagaan mo muna si Xiaoye. Bibili ko ng kaunting tansyang para sa sabaw. Ikaw ha? Huwag mo na siyang masyadong ma-stress. Ay... Bakit ka naman ulit nandito? Nandito ako para bisitahin si Ate Lynn. Hindi mo ba alam na asawa ko siya? Si Wan Yi, childhood friend ko. Nasaktan siya. Siyempre pupunta ko para makita siya. Ate Lynn, nandito na ako. Ate, nandito ko para makita ka. Kamusta ka na ngayon? Wala nang masyadong problema, pero medyo malabo pang ulo ko. Ngayong nakita mo na siya, kailangan na ni Wan Yi ng pahinga. Pwede ka nang umalis. Ate, masyadong maraming tao dito. Nakaka-apekto sa pahinga mo. Ako naman, hindi na kita iistorbohin. Bibisitahin kita ulit sa ibang araw. Ate, masyadong maraming tao dito. Nakaka-apekto sa pahinga mo. Hindi na kita iistorbohin. Bibisitahin kita ulit sa ibang araw. Ang
Kailangan ni Wanye ngayon ay pahinga. Pumunta ka para makita siya. Hindi ako naniniwala na may mabuting intensyon ka. May nangyari ba kay Wanye? Ikaw lang nag-aalala. Ang nangyari ngayon, hindi ba dahil din sa'yo? Kasalanan ko. Ako mismong mananagot. Sabi ko na, kailangan niya ng pahinga ngayon. Kaya huwag mo na siyang istorbohin, okay ba? Bakit nasaktan si Wanye? Mas alam mo yun kaysa sa akin. Pero gusto ko pa rin siyang dalhin. Palayo sa lugar na puno ng gulo. Si Lin Wanye ang asawa ko. May marriage certificate na kami. Kung gusto mo siyang dalhin, huwag kang mangarap. Kaya please, lumayo ka na, agad. Mas malayo sa kanya, mas mabuti. Pero kung tama ang nakita ko, mukhang nawala ng alaala si Wanye. Anong plano mo? Hindi ko na kailangan sagutin yon. Alam mo na rin, hindi ko nahayaang may mangyaring masama kay Wanye. Hindi na. Pupunta muna ako sa opisina para sa isang meeting. Ikaw lang mag-isa dito sa bahay. Kung may mangyari, tawagan mo lang ako. Aalis na ako. Ikaw bang... Shh! Wanye, hindi ka ba nababagot dito? Dadalhin kita sa labas. Wanye, huwag kang matakot. Gusto ko lang, hindi ka mabaon sa loob. Kailangan mo ring lumabas paminsan-minsan. Naalala mo ba si Xiao Muto? Si Xiao Muto. Xiao Muto? Hindi mo ba ako sasaktan? Dadalhin lang kita sa labas para magpahinga. Hindi kita gagawa ng masama. Pagkatapos nito, ihahatid kita pabalik. Ayos ba? Salamat ha. Sige, hintayin mo ko dito sandali. Kukunin ko lang ang bag. Sige. Ang sarap dito. Naalala mo ba dito? Hindi ko na matandaan. Tingnan mo yon. Nung araw na yon, dito mismo, nagkamali ka ng lugar. Nung araw na yon, katulad ngayon, asul ang langit, puti ang ulap. Naaalala mo ba ako? Ako to! Si Xiao Muto. Lumaki tayo sa parehong bakuran nung bata pa tayo. Dahil hindi ako mahilig magsalita, palagi mo akong ginugulo. Pinangalanan mo kong Xiao Muto. Xiao Muto? Paano matatawag siya na Xiao Muto? Wanye, sumama ka sa akin pabalik sa Jinsheng. Anong lugar yon? Doon sa mama mo, sa bahay mo, sa lugar kung saan tayo nagkita noon. Pero sabi ni Mama, ang lugar kung saan ako ngayon ang aking tahanan. Sasama rin ba si Mama Chu sa ating pabalik? Wanye! May mukha pa kayong dalawa para dito? Kung hindi dahil sa inyo, paano magiging ganito si Wanye? Tingnan niyo si Wanye! Wanye, tingnan mo, ang kwintas na ito, naalala mo pa ba? Ikaw ang gumawa nito para sa akin. At ito rin ang paborito ko. Ito ang sikreto natin. Talaga ba akong gumawa nito? Wanye, hindi ka dapat basta maniwala sa mga sinasabi ng iba dahil lang sa kwintas. Halika rito. Pangunahing President Chu! Hindi ka pa nagsisisi kung gaano mo siya pinaamak? Bakit ka pa lumabas sa harap niya? Bago ka makalimot, tayo'y magkasintahan. Bago ka makalimot, tayo ay magkasintahan. Wanye, maniwala ka sa kanya. Talagang mag-asawa kayo. Pasensya na. Hindi ko talaga matandaan. Ngayon nandito na ako para sa'yo. Palagi kitang sasamahan. Lin Wanye, ako si Li Shimo. Tandaan mo ha, anuman, malaki o maliit, sa'yo ako aabot. Momo, tama.
Mr. Shen, pasensya na. Sobrang na-excite ako. Hindi ko napigilan at nahalik ko ang asawa mo. Ibalik mo ang anak ko. Bilang isang lalaki, kung hindi mo kayong alagaan sa sariling babae mo, dadalhin ko siya. Ma, Wanye. Ma, halika, dadalhin ka ni Mama pabalik sa Gensheng. Wanye. Tita. Sino ito? Ang yabang mo naman. Asawa ng anak ko. Akala mo madadala mo na lang? Halika, dadalhin ka ni Mama pabalik sa Gensheng. Wanye. Tita. Sino ito? Ang yabang mo naman. Asawa ng anak ko. Akala mo madadala mo na lang? Dahil ako ang kanyang mama. Talaga? Ikaw ang kanyang ina? Pasensya na, Bianan. Bianan? Ay, mahal kong ina ni Wanye. Dadalhin kong anak ko pabalik sa Gensheng, sa Lin Group. Hindi mo kayo pang alagaan anak ng Lin family. Lin Group? Lin? So, siya yan? Ikaw? Ay, nung Marso, tinawag kita sa Mila at sinabing pabalik ang anak ko. Gusto niyang makitang dalaga. Ako, si Songshi. Ito ang batang bumalik mula sa Netherlands na estudyante doon. Conchum yan po, tita. Oo. Si Conchum yan. Lumaban ang anak ko sa akin dahil inayas ko kayo magkita. Kaya tumakas siya sa inyo. Talagang nakatakda sa kapalaran. Oo, nakatakda sa kapalaran. Ngayon, huwag mo nang dalhin ang asawa ng anak ko. Depende pa rin sa kanyang ugali. Sige na, maraming tao dito para maalala nilang nakaraan. Halika, Binan. Huwag na tayong makialam. Mag-usap muna kayo. Ang gabi na pala. Bakit hindi ka pa natutulog? May iniisip lang ako, kaya hindi ako makatulog. Ikaw? Kakatapos ko lang managinip. Anong panaginip mo? Bakit ka pa umiiyak? Hindi ko na maaalala. Oo. May isang paraan ako para hindi ka na managinip. Anong paraan? Kumuha ka ng isang buhok mo at ibalot mo sa hintuturo mo. Sa ganon, hindi ka na mananaginip ng masama. Talaga bang epektibo ito? Siyempre epektibo to. Nung bata pa ako, ginagamit ko nito. At simula noon, hindi na ako nananaginip ng masama. Naniniwala ko sa'yo. Medyo late na. Matulog ka na. Ikaw rin. Sige. Good night. Good night. Sa ganon, hindi ka na mananaginip ng masama. Nagluluto ka ng almusal? Anong kakainin natin ngayong umaga? Malalaman mo rin mamaya. Ding 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 ding. Ang bango. Tikman mo na. Masarap. Ang galing mong magluto. Pero, bakit mo biglang naisip magluto ng noodles ngayon? Nakalimutan mo ba kung anong araw ngayon? Ngayon? Anong anibersaryo? O, araw ng kapanganakan mo ba? Birthday mo ngayon. Nakalimutan mo na ba? Napakatanga mo naman. Bihira akong magdiwa ng birthday, kaya hindi ko ito binibigyang pansin. Sige na, huwag
Huwag mo nang isipin ang mga malulungkot na bagay. Kumain ka na. Lalamig na yung noodles mo. Kunchum yan. Salamat sa pagluluto ng longevity noodles para sa akin. Salamat ha. Mula ngayon, bawat taon, lulutuin ko para sa iyo ang longevity noodles. Bawat karawan mo, kasama mo ako. Talaga ba? Mananatili ka sa tabi ko? Palagi kitang sasamahan. Kasali ako sa lahat ng bagay sa iyo. Maging masaya man o malungkot. Palagi kitang sasamahan. Salamat. Ang ganda naman ito. Pupunta tayo sa duyan. Tara. Kahit na ngayon may amnesia siya, ngunit sa ngayon, hindi rin naman masama. At least, mas masaya siya. Ngayon, pwede na tayong pantay na makipagkompetensya. Magsimula mula sa simula. Matagal na kaming kasal. Anong pwede mong laban sa akin? Ang nakaraan, hindi na mahalaga. Ang dapat nating labanan ay ang kasalukuyan. Shenye! Nandito na! Lakasan mo naman. Masyadong matagal na yun. Gusto mo pa Ayos ka lang ba? Ano ba talagang gusto mo? Siyempre, sundin ang taong gusto ko. Hindi mo dapat agawin ang asawa ng kaibigan mo. Pero si Mr. Shen, wala yatang ganitong moralidad. Pero hindi tayo magkaibigan. Wanye, wala ka bang kahit kaunting pakiramdam ng pagkakakilala sa kanya? Kahit kaunti? Gaano kahalaga, gaano kaganda ang mga bagay, nakalimutan mo na lahat? Bilang babala, huwag mo kong kalimutan. Siguro nga nang kalimutan ko, maraming mahalagang tao. Nakalimutan mo na pati ang asawa mo? Si Kunchum yan, napakagwapo at kakit-akit na lalaki. Maraming kabataan at dalagang nagkakagusto sa kanya. Nakuha mo ng lahat. Ngayon naman, biglang nakalimutan mo na at siya hindi ka iniwan kahit kailan. Nakakainis, hindi ba? Sabihin mo, sa nakarang buhay mo ba? Pinaglaban mo ba ang mundo? Baka naman, natatakot ka lang. Simula bata pa ako, hindi ko alam ang takot. Iginagalang ko ang desisyon ni Wanye. Sino man ang mapapangasawa niya ngayon, hindi pa natin alam. Shenye. Shenye. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Manatili ka sa bahay. Kunin ko lang ang mga gamit ko. Bitawan mo! Bitawan mo! Para sa'yo. Kumain ka na lang. Tapos tayo na. Ayaw mo ba? Wag na. Aalis na ba tayo ngayon? Oo, aalis tayo.
Wanyi, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos lang ako. Chuye, pumunta tayo sa ospital. Ang bilis ng panahon. Oo nga, 1 taon na lumipas. Gusto ko na rin bumalik sa Jiansheng. Sige, bumalik tayo doon ngayong taon na magkasama. Sinabi ko na sa 2 dalaga. Sa labas ng bitana, parang walang kwenta. Ano bang magandang tanawin? Taon-taon, parehong bulaklak. Taon-taon, ibang taon naman nandyan. Iba rin tanawin ngayon. Mag-usap muna kayo. Shenye, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Kung may nagawa kong abala o problema habang nawalang alaala ko, patawad na. Sana maunawaan mo ko. Pero matagal na kami restrado ni Chumyan bilang mag-asawa. Ito na ang huling pagkakataon niya. Kung magkakaroon pa ng sunod, hindi ko na siya papayagan pa. Ano ba yan? Gusto mo na ba subukan ko ulit? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Huwag ka nang malungkot. Ako ang tinanggihan, kaya ang dapat malungkot ay ako. Pasensya na. Hindi mo na kailangang humingi ng pasensya kahit anong pipiliin mo. Basta masaya ka. Susuportahan kita. Nga pala, babalik na ako sa ibang bansa. Ang papa ko, gusto niya kong matuto sa kumpanya sa ibang bansa. Mag-ingat ka ha, mula bata ka pa, palagi kang pabaya. Oo, alam ko. Bakit parang ina ka na puro babala? Ate mo ko, talaga nag-alala ko sa'yo. Oras ng trabaho. Sino ang pumayag na maglaro kayo? Akala ko kung sino yan. Eto pala nakalimot na misis ng CEO. Narinig ko. Lagi ko rin na kayo ng CEO. Hindi mo pwedeng pakialaman ang pribado kong buhay. Shosong, ano mo talagang nangyayari? Habang nawala ang alaala mo, lahat ng atensyon ni Mr. Kun sa'yo, halos maubos ang tao sa kumpanya dahil sa Chanyi Group. Ano ba talaga nangyari? Nasaan si Kun Chumyan? Saan siya nagpunta? Nawawala ang CEO, hindi makontak sa telepono, hindi rin matrack ang lokasyon niya. Ano nangyari sa kumpanya? Habang ikaw ay naaksidente, ang lahat ng atensyon ng CEO ay nasa iyo. Ang Chanyi Group na matagal ang naapektuhan ay gumawa ng sabuatan sa mina at sa pabrika. Maraming orders ang hindi nagawa. Nagkansila ang mga partner, kahit ang mga makina sa pabrika ay binili ng Chanyu. Nagkansila ang mga partner, kahit ang mga makina sa pabrika ay binili ng Chanyu. Ang mga empleyado, karamihan ay lumipat na rin sa Chanyu. At ikaw? Gano'n na lang kumpanya? Wala si Chumyan. Bakit ka pa rin nandito? Susundan ko ba ang CEO? Baka may paraan siya pupuntahan, di ba? Babalik siya, sigurado. Ang kumpanya, pangisuan mo muna. Hahanapin ko siya at ibabalik. Kung Chumyan, saan ka na talaga napunta? Uy, hindi ba itong misis ng CEO ng Jiansheng? Si Miss Lin? Narinig ko, malapit na mabilang Chanyu Group ang kumpanya. Hindi mo na kailang mag-alala sa akin. Si Chumyan ay nag-aasikaso lang ng ilang pribadong bagay. Mas mabuti pang alagaan mo sarili mo. Baka nga tinutulong siya ng Chanyu. Hindi ka ba sanay sa paggamit ng iyong alindog? Narinig ko, ang CEO ng Chanyu ay halos 60 taong gulang na, pero pwede pa rin naman. Pwede ka pa rin maging misis ng CEO. Wala akong pakialam. Akala mo ba misis ka pa ng CEO? Tumigil ka! Akala mo ba misis ka pa ng CEO? Tumigil ka!
Saan ka ba nagpunta? Pasensya na. Late akong dumating. Hinahanap kong isang mentor. Nagkaroon lang ng kaunting abala. Natapos ko na. Dali-dali akong bumalik. Shumyan, huwag mo kong iwan. Naalala ko na. Naalala ko na lahat. Hindi kita naalagaan ng maayos. Pasensya na. Umuwi na tayo. Tara na. Si Kun Shumyan, ngayon ay nasa krisis ang kumpanya. Ngunit wala siya. Iniiwan sa amin ang gulo. Tama! Tama! Sekretary Wang, sundan mo siya ng matagalang panahon. Paano ba? Wala kang abiso nang tumakas siya. Kung kinaya niyang iwan ang babae niya para tumakas mag-isa, mas lalo pa sa'yo. Ngayon, nagpadala ang Chanyu Group ng mensahe ng anumang empleyado ng ating kumpanya ay tatanggapin nila. May parehong benepisyo tulad ng dati. Pumunta tayo sa Chanyu. Talaga bang iniisip nyo na tatanggapin kayo ng Chanyu Group? Mga asong walang katapatan lang. Kakainis. Sige! Sige. Kung ganun ang iniisip nyo, mukhang maiba na kayong plano. Sa tingin ko, hindi ko na kayo kailangan panatilihin. Huwag na kayong bumalik. President Kun, kung hindi kayo bumalik, hindi ko na talaga kakayanin. Bakit? Gusto mo rin bang pumunta sa Chanyu? Pinapainit ko lang ang sitwasyon. Ikaw talaga, hindi ka mabiro. Huwag ka mag-alala. Ibabalik ko ang kumpanya sa dati. Pinagkakatiwalaan kita. Tara, inuman muna tayo. Bakit? May papakita ko sa'yo. Paano po tang paseres nito sa'yo? Nung inabot ito sa akin ng mama ko, sabi niya kapag handa ka na ng buong puso, ibibigay niya sa'yo. Handa ka na ba ngayon? Ibigay mong kamay mo sa akin. Sabi ni Shenye, bukas aalis siya ng bansa. Kailangan ko siyang ihatid. Tama. Sama tayo. Kung pupunta siya, pupunta ka rin ba? Hindi ako pupunta. Sige na nga. Pupunta na siya eh. Sige na. Sama tayo. Ikaw, halikan mo muna ako. Tara na. Ayos na din yun. Siya mo to. Bakit ka na dito? Tinanggihan mo ako. At dinala mo pang asawa mo para pasabugin ako. Inangako ko sa'yo. Dadasin niyo ko mismo ang kwintas na ito. One, two, three. Okay, ilagay mo ng maayos. Maglapit tayo ng posisyon. Ang ganda naman. Sige pa. Halika kayo. Kunan natin ang litrato ang lahat. Halika. Ayos, tumayo kayo ng maayos. Sandali lang. Sige. 3, 2, 1. Yay! Ito ang kwento ko. Kahit hindi ito ganito perfecto, masaya naman ako. Mga kaibigan, paalam.